Siya si Mary Ann Bevan, also known as the ugliest woman in the world. Bakit nga ba tinawag siyang ugliest woman in the world? Well, pagdating sa usapang ganda, masasabi nating beauty is in the eye of the beholder. Pero mayroon tayong generally accepted beauty standards na hindi man required ay common naman na ginagawang pamantayan o sukatan ng ganda. Kaya nga ang mga babae madalas ay nagpapaliit ng bewang, nagpapaputi, nagpapalaki ng hips at bust line. Common standard kasi ito kapag beauty ang pinag-uusapan. Makikita natin ito sa itsura ng mga ipinapakilalang kandidata sa beauty pageant. Pero iba ang kaso ni Mary Ann Bevan dahil kung ang most beautiful woman ay ipinapakilala sa beauty pageant, pina-follow at sinusubaybayan ng mga viewers, si Mary Ann ay ipinakilala rin sa parehong paraan. Yun nga lang, ang kategorya ay ugliest woman. Pagkatapos niyon, ipinakilala na siya sa mga side shows at ginawang atraksyon sa mga circus dahil sa kanyang kakaibang itsura. Kung titignan kasi, hindi naman natin masasabing pangit, pero kakaiba nga talaga ang itsura ni Mary Ann at malayo ito sa nakasanayan nating paglalarawan ng kagandahan. Pero alam nyo ba na deep in her soul ay napakagandang tao ni Mary Ann? Unang-una, hindi naman talaga inborn na may ganitong itsura. Magandang bata si Mary Ann. Galing siya sa isang middle-class British family at 8 silang magkakapatid. Naging nurse si Mary Ann at nakapangasawa ng isang farmer. Pero nang magkaasawa at magkaanak, ay dagling nag-iba ang kanyang itsura. Unahan na natin ang mga mabilis mag-conclude, hindi ito dahil sa stress, kundi dahil sa sakit na kung tawagin ay acromegaly. Ang acromegaly ay isang uri ng sakit o disorder na nagdudulot ng excessive growth sa isang tao. Ang taong nagtamo ng ganitong sakit ay maaaring magtamo ng napakalaking kamay, paa, ulo, ilong at panga gaya ng kay Mary Ann. 32 years old si Mary Ann nang lumabas ang mga sintomas. Naunang nanakit palagi ang kanyang ulo at manlabo ang mga mata. Kalaunan ay nadisfigure ang kanyang mukha at nagsimula na ring lumaki ang ilang parte ng kanyang katawan. Maaari pa sana itong magamot kung naagapan. Yun nga lang, hindi naman ito nangyari. Isa pa, limitado lang din ang mga research at treatment noong 20th century. Ang masama pa rito, maagang nasawi ang kanyang asawa, kaya naman naiwan sa kanya ang 4 nilang mga anak. Dahil sa kanyang kalagayan, nahirapan na rin siyang gumalaw-galaw at magtrabaho. Bagay na mas nagpakomplika pa sa sitwasyon. Siyempre, bata pa ang 4 niyang mga anak, at bukod sa kailangan ng mga ito ng kalinga, ay kailangan pa rin may kumayod para sa pamilya. At walang gagawa nito kundi siya. Nanatiling matatag si Mary Ann kahit pa umani siya ng pangungutya sa iba. Minsan pa nga ay nasabihan siyang kung sa papangitan lang ay panalo na siya. Bagay na kanya namang pinatunayan dahil nang makakita ng poster para sa ugly contest ay sumali siya at kalaunan ay nanalo. Sa kompetisyong ito, nagwagi siya laban sa 250 candidates. Dahil na rin sa diagnosis sa kanya na mas lalala pa ang kanyang kondisyon, nagpasya si Mary Ann na pagkakitaan na lang ang kanyang sakit. Praktikalan na lang din kumbaga, dahil kailangan niyang buhayin ang mga anak. Sumikat si Mary Ann at naimbitahan sa pinakamalalaking entablado noon gaya ng Coney Island's Dreamland Amusement Park. Doon ay pinapanood siya ng mga tao at sa maraming pagkakataon, kung hindi hinahangaan, ay pinagtatawanan. Tiniis niya ang pangungutya at kalaunan ay mas lumago pa ang kanyang karir. Nakapag-provide na rin siya sa kanyang mga anak. Katunayan, sa loob lang ng 2 taon niyang pagpe-perform, umabot sa 20,000 euro ang kanyang kinita. Ito ay halos katumbas ng $1.6 million sa kasalukuyang panahon. Gayunpaman, nananatili pa rin ang mga pangiinsulto at pangungutya sa kanya ng mga tao. May mga pagkakataon pa nga na kapag nagtatry siyang magpasalon ay sasadyain ng iba na kutsain siya. Masakit pero syempre,
Hindi siya nagpatinag dahil kahit ituring pa siyang ugliest woman, the inner beauty will always stand out. Gaya nga kung mabubuhay tayo sa panahon ni Mary Ann, isa marahil siya sa mga taong hahangaan natin pagdating sa tibay ng loob at sa pagiging matatag. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang mga anak bilang solo parent. Tunay nga, wala sa panlabas ang totoong kagandahan, kundi nasa kalooban. Sabi nga, beauty is not in the face, but in the light of the heart.